gabi lang ang hinihingi ko, Maria. Isang gabi na isasangla mong iyong katawan sa isang lalaking hindi mo kilala. At kapalit niyon ay ang kaligtasan ng anak mo. Isipin mo, kaysa mabulak si Abby sa ward ng gobyerno na walang gamot, dito ay isang gabi lang. Tapos ang problema mo. Madiin ang bawat salitang binitawan ni Marta habang nakaupo sila sa isang madilim na sulok ng karinderya. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang usok ng mga tambutso ay tila sumasabay sa gulo ng isip ni Maria. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang pilit na itinatago ang mga pasa sa kanyang bulso sa ilalim ng mesa. Marta, 40 na ako. Sino namang mayamang CEO ang papatol sa isang katulad ko? At isa pa, asawa ko si Gardo. Malilintikan ako kapag nalaman niya ito. Tumawa si Marta, isang tawang puno ng pait. Asawa? Maria, gising! Ang asawa mo, 5 milyong piso na ang utang sa sugal kay Don Manuel. At alam mo ba kung anong ginawa niyang kolateral? Si Abby. Balak na ipakasal ang bata sa matandang yun sa oras na lumabas siya ng ospital. Leukemia na ang kalaban ng anak mo. Papayag ka bang maging asawa pa siya ng isang halimaw? Parang sinaksak ang puso ni Maria. Ang kanyang anak, ang kaisa-isang dahilan kung bakit siya humihinga pa sa kabila ng bugbog ni Gardo. Si Abby ay 15 taong gulang pa lamang, puno ng pangarap, ngunit ngayon ay unti-unting kinakain ng sakit. Magkano? Mahinang tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa hangin. 200,000 para sa unang gabi. At kapag nagustuhan ka ng kliyente ay may bonus pa. Sa Alexander Santillan ang lalaking ito, Maria. Siya ang CEO ng Santillan Group. Gwapo, mayaman, at naghahanap lang ng panandaliang aliw na walang sapit. Hindi niya kailangang malaman ang pangalan mo. Hindi mo kailangan malaman ang buhay niya. Bakit ako? Tanong ni Maria. Maraming mas bata. Maraming mas maganda. Dahil kailangan niya ng diskret. Ayaw niya ng mga modelong sikat na baka i-scandal siya. Gusto niya ng babaeng marunong rumispeto sa sekreto. At ikaw may ganda ka na, hindi kumukupas, Maria. May lungkot sa mga mata mo na nakakaakit sa mga lalaking katulad niya. Huminga na malalim si Maria. Naalala na ang itsura ni Abby kaninang umaga sa ospital. Namumutla, nalalagas ang buhok at hirap na hirap huminga. Naalala rin niya ang huling gabi na umuwi si Gardo na lango sa alak. Kinaladkad siya sa buhok dahil wala siyang maibigay na pambili ng bisyo. Gawin natin, sabi ni Maria. Mas matatag ang boses, pero kailangan ko ang pera bago ako pumasok sa kwarto niya. Kailangan ko masiguro na malilipat ko si Abby sa mas maayos na kwarto at mababayaran ng mga utang sa laboratorio. Huwag kang mag-alala. Narito ang paunang 50,000. Inabot ni Marta ang isang makapal na sobre. Ang natitira, ibibigay ko sa iyo bukas ng umaga pagkatapos ng trabaho mo. Ngayon, sumama ka sa akin. Kailangan nating ayusin ang itsura mo. Hindi ka pwedeng humarap sa isang santalya na amoy kusina at mukhang galing sa gera. Dinala ni Marta si Maria sa isang tagong salon. Doon, nilinis ang kanyang kuko, inayusan ang kanyang buhok at binihisan siya ng isang simpleng itim na sutlang gown na bumagay sa kanyang balat. Habang nakatingin sa salamin, halos hindi makilala ni Maria ang sarili. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang bugbog saradong asawa ni Gardo, kundi isang babaeng puno ng misteryo. Ngunit sa ilalim ng mamahaling tela, naroon pa rin ang mga pasa, ang mga sugat ng kahapon na pilit niyang itinatago. Handa ka na? Sabi ni Marta. Dadalhin ka ng driver sa penthouse ni Mr. Santillan. Tandaan mo, Maria, isang gabi lang ito. Pagkatapos ito, balik ka na sa pagiging ina. Kunin mo ang pera, iligtas mo si Abby, at lisanin ang buhay niyo kay Gardo. Habang lulan ng itim na sedan, patungo sa pinakamataas na gusali sa syudad, nanalangin si Maria. Hindi niya alam kung pakikinggan pa siya ng langit sa gagawin niyang pagkakasala, pero para sa kanya, ang mas malaking kasalanan ay ang hayaang mamatay ang kanyang anak nang walang ginagawa. Pagdating sa labi ng marangyang condominium, tila lumiit ang mundo ni Maria. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila mabigat na parusa. Sumakay siya sa private elevator na diretso sa penthouse. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling tabako at katahimikan. Ang buong paligid ay gawa sa salamin. Tanaw ang mga ilaw na may dila na tila mga bituing nahulog sa lupa. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang isang lalaki. Nakatalikod dito sa kanya, nakatingin sa labas, habang hawak ang isang baso ng kristal. Dumating ka na pala.
Sabi ng lalaki. Ang boses nito ay malalim, malamig, at may awtoridad na nakakapanghina ng tuhod. Ito si Alexander Santillan, ang lalaking magiging susi sa kaligtasan ni Abby. Ngunit hindi alam ni Maria na ito rin ang lalaking magiging metsa ng isang bagong buhay na hindi niya kailanman pinangarap sa edad na 40. Dahan-dahang humarap si Alexander Santillan. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng penthouse, mas lalong naging matikas ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila pagod, ngunit may talim na sumusuri sa bawat pulgada ng pagkatao ni Maria. "Huwag kang tumayo lang dyan sa dilim," utos ni Alex. Inilahad niya ang kamay sa bakanting upuan sa harap ng bar counter. "Maupo ka. Hindi ako kumakagat, maliban na lang kung hihilingin mo." Bahagyang napalunok si Maria. Ang boses ni Alex ay parang haplos ng pelos, mababa at nakakaakit. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo. Ang amoy ni Alex, pinaghalong expensive cologne at alak, at tila unti-unti nagpapahina sa kanyang mga tuhod. "Anong pangalan mo?" tanong ni Alex habang nagsasali ng kulay balitang scotch sa 2 baso. "Maria po," sagot niya, pilit na pinatatatag ang boses. "Maria," pag-uulit ni Alex na tila ninanim lamang bawat letra. "Magandang pangalan, bagay sa'yo. May lungkot ka na dala-dala, Maria. At ngayong gabi, ayaw ko ng lungkot, gusto ko ng kasama." Inabot ni Alex ang baso kay Maria. "Inumin mo ito, pampalakas ng loob. Alam kong hindi mo ito madalas gawin. At alam ko rin kailangan mo ang pera. Pero kalimutan muna natin ang transaksyon. Isipin mo na lang na dalawa tayong naliligaw sa mundong ito." Uminom si Maria. Sa simula ay gumuhit ang hapdi sa kanyang lalamunan, pero sinundan ito ng init na tila nagpapagaan sa bigat ng kanyang dibdib. Habang tumatagal, ang usapan ay naging mas malalim. Ikinuwento ni Alex ang pagod niya sa pagpapatakbo ng kumpanya, ang pressure ng kanyang ina na si Doña Aurora na magkaroon ng anak, at ang pakiramdam na kahit nasa itaas siya ng tore, ay mag-isa lang siya. Hindi naman nakwento ni Maria ang lahat, pero ramdam ni Alex ang hirap na pinagdadaanan nito. "Alam mo, Maria, sa edad kong ito, akala ko ay nakita ko na ang lahat." Tumayo si Alex at lumapit sa likuran ni Maria. Naramdaman ni Maria ang init ng katawan ng lalaki at ang matigas sa bagay dito. Dahan-dahang hinawakan ni Alex ang kanyang mga balikat, pababa sa kanyang mga braso. Napatigil ang kamay ni Alex nang maramdaman ang bahagyang panginginig ni Maria. "Nanginginig ka," bulong ni Alex sa mismong tenga ni Maria. Ang mainit na hininga nito ay nagpatindig ng balahibo ni Maria. Iniharap ni Alex si Maria sa kanya, at ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, tila nawala ang takot ni Maria. Nakita niya ang kagandahan ng mga mata ni Alex, ang perpektong hugis ng labi nito. "Alex," tawag ni Maria. Dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi. Ang unang halik ay malambot, tila nagtatanong. Pero ang tumugon si Maria, naramdaman niya ang mga kamay ni Alex na humahaplos sa kanyang baywang. Hinihila siya palapit hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. Binuhat ni Alex si Maria patungo sa malawak na kama. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, naganap ang isang hindi pinalak. Ang bawat haplos ni Alex ay tila nagbubura sa mga sakit na idinulot ni Gardo. Ang bawat halik ay tila pangako ng kaligtasan. Naging lasing sila sa presensya ng isa't isa. Habang mahimbing na natutulog si Alex, dahan-dahang bumangon si Maria. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki sa huling pagkakataon. May kurot sa kanyang puso dahil alam niyang pag-alis niya rito, kailangan niya bumalik sa malupit na katotohanan. "Salamat, Alex," bulong niya bago isinuot ang kanyang damit, at tahimik na lumabas ng silid. Bitbit ang perang magliligtas sa kanyang anak, pero hindi niya alam na bitbit din niya ang bagong buhay na magpapagulo sa kanyang mundo. Pagod ang kanyang katawan, at ang hapdi ng mga nakaraang sugat ay naroon pa rin. Ngunit ang mahigpit na hawak niya sa bag na naglalaman ng bayad ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Alam niyang doon siya aabangan ng asawang si Gardo. Diretso siya sa ospital kung saan naroon si Abby. Pagdating sa billing counter, hindi na siya nag-aatubili. "Miss, heto ang pambayad sa lahat ng bank accounts ni Abby Lopez. At gusto ko rin bayaran ang down payment para mailipat siya sa St. Jude Medical Center sa lalong madaling panahon." Deklara ni Maria. Ang boses niya na dati ay lagi nanginginig sa takot ay mayroon na ngayong tibok ng determinasyon. "Mrs., sigurado po ba kayo? Malaking halaga po ang kailangan para sa transfer at sa private
Sweet doon. Takang tanong ng clerk. Gawin niyo ang lahat ng kailangan. Ayoko na makita ang anak ko na nahihirapan sa saksikang ward na ito. Ihanda niyo ang ambulansya. Sagot ni Maria. Sa loob ng ilang oras, nailipat si Abby. Sa bagong ospital, payapa ang paligid. May sariling kwarto ang bata. May maayos na kagamitan at higit sa lahat, mahigpit ang security. Ipinagbili ni Maria na huwag magpapapasok ng kahit sinong lalaking nagngangalang Gardo Lopez. Lumipas sa mga linggo. Nagtataka si Maria dahil hindi nagpapakita si Gardo. Balita sa kanilang lumang kapitbahayan na nagtatago ang kanyang asawa dahil sa laki ng utang nito kay Don Manuel. At sa iba pa, para kay Maria, ito ay isang malaking biyaya. Ang pananahimik ni Gardo ay nangangahulugan ng kaligtasan nila ni Abby. Naging maayos ang gamutan ni Abby. Kahit mahina pa, nakikita na ni Maria ang unti-unting pagbangon ng kanyang anak. Ngunit habang bumubuti ang lagay ni Abby, tila nagbabago naman ang pakiramdam ni Maria. Makalipas ang 2 buwan. Isang umaga, habang nag-aayos ng gamit sa loob ng kwarto ni Abby sa ospital, biglang nahilo si Maria at parang masusuka. Nay, okay ka lang po? Bakit ka namumutla? Tanong ni Abby mula sa kanyang kama. Wala ito anak, baka dahil lang ito sa puyat. Pilit ng ngiti ni Maria, pero mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo ng kwarto. Napahawak si Maria sa kanyang puson. May kung anong pintig siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya, 2 buwan na siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Inakala niyang dahil lang ito sa matinding stress at sa edad niyang 40. Pero ang matinding pagnanasa sa maasim na mangga at ang pagiging sensitibo ng kanyang pang-amoy ay mga senyales na hindi niya pwedeng baliwalain. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha mula sa kanyang bagang isang pregnancy test na palihim niyang binili sa butika sa ibaba ng ospital. Pumasok siya sa cubicle at ginawa ang pagsusuri. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1 taon. Nang dahan-dahan niyang tignan ang maliit na stick, halos malagutan siya ng hininga. 2 pulang guhit. Positive. Napaupo si Maria sa sahig ng banyo. Umiiyak ng walang tunog. Diyos ko, paano ito nangyari? Sa edad kong ito? At sa isang gabi lang? Buntis siya. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso na ang ama ay hindi si Gardo. Ang batang nasa sinapupunan niya ay binhi ng makapangyarihang CEO na si Alexander Santillan. Hindi, bulong ni Maria. Hindi pwedeng malaman ni Alex ito. Kukunin niya ang anak ko at kung malaman ni Gardo, gagamitin niya ang batang ito para makuha ang yaman ng mga Santillan. Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman ni Maria ang isang uri ng proteksyon sa kanyang tiyan. Ang batang ito, na nabuo sa gitna ng desperasyon at sakripisyo, ay isa ring himala. Ngunit sa mundong ginagalawan niya, ang himalang ito ay maaari ring maging mitya ng kanyang kamatayan. Habang hinihimas ni Maria ang kanyang tiyan, hindi niya alam na sa labas ng ospital, isang itim na SUV ang nakaparada. Sa loob nito ay si Alex Santillan. Hawak ang impormasyong tungkol sa kinaroroonan niya. Nandito ka lang pala, Maria. Bulong ni Alex habang nakatingin sa gusali ng ospital. 2 buwan kitang hinanap. Oras na para pagbayaran mo ang pagtakas mo sa akin. Hindi alam ni Alex na ang pagtotoo silang dalawa ay hindi na lamang tungkol sa isang gabi, kundi tungkol sa isang bagong buhay na magbubuklod sa kanilang mga pamilya habang buhay. Sa loob ng 2 buwan, hindi naging mapayapa ang isip na Alexander Santillan. Sa kabila ng marangyang opisina at bilyong halaga ng mga kontrata, ang mukha ni Maria ang laging pumupungad sa kanyang alaala tuwing gabi. Sir, narito na ang hiniling niyong background check kay Maria Lopez. Pahayag ni Marco, ang kanyang pinagkakatiwala ang head of security. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa ibabaw na mesa. Binuksan ni Alex ang folder. Ano ang nahanap niyo? Tanong ni Alex habang hindi inaalis ang tingin sa mga larawan. Sir, malinis ang record ni Maria. Wala siyang history ng pagiging bayarang babae. Sa katunayan, siya ay isang huwarang ina sa 15 taong gulang niyang anak na si Abby. Panimula ni Marco. Ngunit, dito po naging masalimuot ang kwento. Si Abby ay may acute leukemia. 3 taon nang pabalik-balik sa ospital. Naubos na ang lahat ng ari-arian ni Maria para lang sa chemotherapy ng ang bata. Napatigil si Alex. Mahigpit ang hawak niya sa folder. Kaya ba siya pumunta sa penthouse ko? Dahil kailangan niya ng pera pampagamot? Opo, sir. Noong gabi, bago siya pumunta sa inyo, nag-collapse ang bata.
Kailangan ng agarang operasyon at transfusion, pero wala silang pambayad. Doon siya kinausap ni Marta. Pagpapatuloy ni Marco. At may isa pa po, ang asawa niya si Gardo Lopez, isang talamak na sugarol. Balita sa kanila na binububog niya si Maria kapag hindi ito nakakapagbigay ng pera. May mga report din na madalas itong umuwi ng lasing at pinagbuhatan ng kamay ang mag-ina. Isang malakas na kabog ang umalingaw-ngaw sa opisina. Hinampas ni Alex ang mesa sa sobrang galit. Walang kwentang lalaki? Pulong niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang binabasa ang report tungkol sa pananakit ni Gardo. Ngayon ay malinaw na ang lahat kay Alex. Hindi iyon dahil sa pera para sa luho. Iyon ay sakripisyo ng isang ina para sa buhay ng kanyang anak. Ang gabing inakala ni Alex sa panandaliang aliw lang ay ang huling baraha pala ni Maria para iligtas si Abby. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Alex. Tumayo na siya at kinuha ang kanyang code. Nailipat po sila ni Maria sa St. Jude Medical Center. 2 buwan na nakalipas. Mukhang ginamit niya ang perang binigay niyo para sa mas maayos na pasilidad. Pero sir, nagtatago po si Maria dahil balita namin ay hinahanap siya ni Gardo. Ihanda sa sakyan. Utos ni Alex. Pupunta tayo sa ospital. Pagdating sa St. Jude, dahan-dahang naglakad si Alex patungo sa room 402. Sa siwang ng pinto, nakita niya si Maria. Nakaupo ito sa gilid ng kama ni Abby. Hinahaplos ang buhok ng anak habang mahinang kumakanta. Sa mga sandaling iyon, hindi napansin ni Alex ang bahagyang pamimintog ng tiyan ni Maria sa ilalim ng maluwag nitong blusa. Pumasok si Alex sa kwarto. Maria. Halos mapatalon si Maria sa gulat. Agad niyang hinarang ang kanyang katawan sa harap ni Abby. Alex, paano mo kami nahanap? Alam ko na ang lahat, Maria. Mahinang sabi. Nanginginig ang mga labi ni Maria. Huwag kang makialam sa buhay namin, Alex. Bakit hindi mo sinabi? Sana inatulungan kita nang hindi mo kailangang isuko ang dangal mo. Dahil wala akong ibang pagpipilian. Umiiyak na sagot ni Maria. Ang asawa ko? Balak ibenta ang anak ko kay Don Manuel para sa utang niya. Mas pipiliin ko pang ibenta ang sarili ko sa iyo kaysa hayaang madungisan ng anak ko. Napayuko si Alex. Sa unang pagkakataon sa loob ng 45 taon, nakaramdam siya ng matinding hiya. Habang siya ay nagpapakasasa sa yaman, ang babaeng ito ay dumadaan sa ganito. Hindi alam ni Alex. Habang kausap niya si Maria, may isa pang lihim na pilit ininatago ang babae. Ang kanyang 2 buwang pagbubuntis ay tila isang mitya na anumang oras ay sasabog. Alam ni Maria na kung malalaman ni Alex ang tungkol sa bata, lalong magiging magulo ang lahat. Umalis ka na, Alex. Pakiusap ni Maria habang palihim na hinahaplos ang kanyang tiyan sa ilalim ng mesa. Huwag mo na kaming gambalain rito. Hindi ako aalis, Maria. Matigas na sabi ni Alex. Simula ngayon, ako na ang bahala sa inyo. Hindi ka na muli masasaktan ni Gardo at sisiguraduhin kong gagaling si Abby. Hindi pa man natatapos ang kanilang usapan, biglang may sumigaw sa labas ng hallway. Maria, buksan mo itong pinto. Alam ko nandito kayo ng anak mo, baldado. Huwag niyo akong pagtaguan. Ang boses ni Gardo ay umaalingaw-ngaw sa malinis at tahimik na hallway ng St. Jude Medical Center. Amoy alak ito at nanlilisik ang mga mata habang pilit na iwinawak siya ang mga guard na sumusubok umarang sa kanya. Sa loob ng room 402, nanlamig ang buong katawan ni Maria. Napakapit siya sa gilid ng kama ni Abby. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa 2 buhay na pinoprotektahan niya. Si Abby na may sakit at ang 2 buwang sanggol sa kanyang sinapupunan na wala pang nakakaalam. Nanay, si tatay, nanginginig na bulong ni Abby. Umiiyak na ang bata sa takot, pilit na nagtatago sa ilalim ng kumot. Huwag kang matakot, Abby, nandito si nanay, sagot ni Maria. Pero pati ang sarili niyang boses ay nanginginig sa takot. Alam niya ang bigat ng kamay ni Gardo. Tumingin si Alex kay Maria. Nakita niya matinding trauma sa mga mata ng babae. Dahan-dahang tumayo si Alex. Inayos ang kanyang mamahaling suit at hinarap ang pinto. Sino ka? Pulyaw ni Gardo na bumungad sa kanya matikas sa tindig ni Alex. Hoy, lalaki, asawa ko ang nasa loob. Sino ka para harangan ako sa sarili kong mag-ina? Tumingin si Alex kay Gardo mula ulo hanggang paa. Ang amoy ng alak at ang bastos na tabas ng mukha nito ay sapat na para makumpirma ni Alex ang lahat ng nabasa niya sa report. Ako si Alexander Santalian. Malamig na pakilala ni Alex. Ang boses niya ay kalmado pero may talim na parang yelo. At simula sa oras na ito,
Hindi mo na mahahawakan ang asawa mo, ni anino mo. Ayoko makita sa paligid ng silid na ito. Sandali yan? Ang mayamang CEO. Malakhak si Gardo, isang tawang puno ng pangungutya. Kaya pala biglang nagkapera ang asawa ko at nakalipat sa ganitong karagyang ospital. Binenta mo pala ang sarili mo, Maria? Magkano? Ha? Magkano ang binayad mo sa asawa ko? Gardo, tumigil ka. Maawa ka kay Abby. Sigaw ni Maria mula sa loob. Lumabas siya tumayo sa likuran ni Alex. Nanginginig ang buong katawan sa hiya at galit. Bakit Maria? Totoo naman, di ba? Bago pa man makatapos si Gardo, isang mabilis at malakas na suntok ang dumapo sa kanyang panga. Pumagsak si Gardo sa sahig. Nagkagulo ang mga tao sa hallway. Ang mga nurse ay nagsimulang tumawag ng security. Huwag mong tatawagin ganyan ang asawa mo sa harap ko. Panta ni Alex habang nakatayo sa tapat na nakahandusay na si Gardo. Ang perang ginamit niya para iligtas ang anak niyo ay galing sa sakripisyo niya. Habang ikaw, nagpapakasarap sa sugal at balak pang ibenta ang sariling dugo at laman? Magbabayad kayo. Idedemanda kita nang agaw ka ng asawa. Sigaw ni Gardo habang pinapahid ang dugo sa kanyang labi. Sige, magdemanda ka. Hamon ni Alex. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tumawag. Marco, ipasok mo na ang mga pulis. May warrant of arrest na tayo para kay Gardo Lopez para sa kasong violence against women and children at attempted human trafficking. Isama mo na rin ang mga ebidensya ng utang niya sa sindikato. Nanlaki ang mga mata ni Gardo na makita ang mga pulis sa papalapit mula sa dulo ng hallway. Hindi pa tayo tapos, Maria. Magtago ka na dahil kapag nakalaya ako, tatapusin kita. Nang mailayo na ng mga pulis si Gardo, dahan-dahang napaupo si Maria sa sahig, humahagulgol. Mabilis siyang nilapitan ni Alex at inalalayan. Ayos ka na, Maria. Wala na siya. Pulong ni Alex. Bakit mo ginawa yun? Hikbi ni Maria. Lalo magagalit si Gardo. Mas lalo kami mapapahama kapag nakalabas yun. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Ililipat ko kayo sa isang mas ligtas na lugar. Pangako ni Alex. Sa gitna ng pag-iyak ni Maria, muli siyang nakaramdam ng pagpaliktad ng sikmura. Ang tensyon ng gabing iyon ay tila nagpahirap sa kanyang kalagayan. Muntik na siyang himatayin sa braso ni Alex. Maria! Nurse, tulong! Sigaw ni Alex habang binuhat si Maria patungo sa isang stretcher. Dinala si Maria sa emergency room para masuri. Sa labas ng pinto, hindi mapakali si Alex. Habang naghihintay, napatingin siya sa sahig. May isang maliit na puting plastic na nahulog mula sa bulsa ni Maria kanina sa hallway. Pinulot ito ni Alex. Nanigas siya na makita ang 20 guhit. Buntis si Maria. Ang 45 anyos na CEO ay napasandal sa pader. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Alam niyang sa loob ng 2 buwan, may nangyari sa kanila 3 beses noong isang gabi. Posible kayang ang batang iyon ay anak niya? Ang tagapagmanang huling hinihintay ng kanyang pamilya. Sir Alex, gising na po ang pasyente. Tawag ng nurse. Bakit hindi mo sinabi? Mababa ngunit pariing tanong ni Alex. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Maria. Alex, wala kang alam. Ang gulo na ng buhay ko, huwag ka nang dumagdag pa. Anak ko yan, Maria. Huwag mong itanggi. Lumapit sa Alex at tinawakan ang kamay niya. 2 buwan na ang nakalipas mula noong gabing yon. Alam kong hindi mo hahayaang hawakan ka ng asawa mo. Akin ang batang yan. Napahagulgol si Maria. Ano bang gusto mo? Kukunin mo ang anak ko? O gusto mong alisin siya para mawala na ang bunga ng magiging kahihiyan mo? Gusto ko kayong protektahan. Sagot ni Alex. Dadalhin ko kayo sa rest house ko sa Ilocos. Doon, ligtas kayo kay Gardo. Doon may mga doktor na titingin kay Abby at sa magiging anak natin. Makalipas ang 3 araw, nailipat na sina Maria at Abby sa isang marangyang mansyon sa Ilocos. Malawak ang hardin, sariwa ang hangin at bawat kailangan nila ay sinaserbisyohan ng mga tauhan ni Alex. Para kay Abby, isa itong paraiso. Pero para kay Maria, isa itong gintong kulungan. Isang hapon habang nagpapahinga si Maria sa veranda, isang marangyang itim na Mercedes-Benz ang pamarada sa tapat. Bumaba isang matandang babae na balot ng karangyaan. Perlas ang kwentas, nakaternong seda, at may mga matang tila nakakakita hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Doña Aurora Santelian, ang ina ni Alex. Sino ka? Bungad ng matanda pagkakita kay Maria. Sinuri niya ang suot ni Maria na maluwag na duster.
Ikaw ba ang babaeng kinababaliwan ng anak ko? Ang balita ko, may anak kami sakit na pinapagamot ni Alex. Magandang hapon po. Ako po si Maria. Mahinang sagot ni Maria. Pilit na tumatayo para magbigay pugay. Umupo ka. Utos ni Aurora. Lumapit ito at tinitigan ang mukha ni Maria. 40. 40 ka na. Ayon sa report ng mga tauhan ko, masyado ka na matanda, pero may narinig akong chismis sa ospital. Totoo ba? Nanlamig si Maria. Ang alin po? Biglang hinawakan ni Aurora ang tiyan ni Maria na may dala kang santilyan dito. Huwag mo akong pagsisinungalingan, babae. Alam mo bang 45 taon ko nang hinihintay na magkaapo? Kung totoo na buntis ka, gagawin ko ang lahat para makuha ang batang yan. Pero tandaan mo, ang bata lang ang kailangan ko, hindi ang isang tulad mo. Hindi niyo po makukuha ang anak ko. Matigas sa sagot ni Maria. Kahit nanginginig ang kanyang tuhod, anak ko ito. Hindi ito gamit na pwedeng bilhin. Matapang ka? Tumisi si Aurora, isang ngising walang init. Pero sa mundong ito, pera ang nagpapatakbo ng lahat. At kung ang dugo ng mga santilyan na dumadaloy sa sinapupunan mo, di mo kami matatakasan. Eksaktong dumating si Alex at nakita ang eksena. Mama, anong ginagawa mo rito? Binibisita ko lang ang puhunan natin, Alex. Sagot ni Aurora nang hindi inaalis ang tingin kay Maria. Siguraduhin mong hindi mawawala ang batang yan. Dahil kung hindi, alam mo ang kayang gawin ng pamilya natin sa mga taong manggagamit lang sa atin. Nang makaalis sa Aurora, niyakap ni Alex si Maria. Pero nararamdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Alex, natatakot ako. Pulong ni Maria. Gustong kunin ang anak ko. Saan ako lulugar? Nandito ako, Maria. Hinding-hindi ko hahayaang saktan kanila. Pangako ni Alex. Ang mga unang linggo ni Maria sa mansyon sa Ilocos ay puno ng pagkailang. Sa tuwing bababa siya para kumain, ramdam niya ang matatalig na tingin ni Doña Aurora. Ang matandang Doña ay kilala sa pagiging istrikto at mapanghusga, lalo na sa mga taong sa tingin niya ay hindi kapantay ng kanilang antas sa lipunan. Ngunit isang gabi, habang malakas ang ulan, narinig na Aurora ang mahinang pag-iyak sa kwarto ni Abby. Sumilip siya at nakita si Maria na nakaluhod sa tabi ng kama ng anak. Hawak ang rosaryo, habang pinupunasan na noon ang batang nanginginig sa lagnat dahil sa side effects ng mga gamot. Patawarin mo si Nanay Abby. Gagaling ka, anak. Lalaban tayo. Pulong ni Maria. Kahit siya mismo ay maputla na dahil sa kanyang maselang pagbubuntis. Doon, sa dilim ng pasilyo, tila may kung anong nabasag sa matigas na puso ni Aurora. Naalala niya ang sarili noong pumanaw ang kanyang asawa, ang takot at ang determinasyon na protektahan si Alex. Napagtanto niya na si Maria ay hindi isang manggagamit. Siya ay isang ina na handang itaya ang lahat para sa kanyang dugot laman. Pinaumagahan, nagulat si Maria na makita ang Donya sa kusina na mismo ang nag-aayos ng prutas. Maria, maupo ka. Mariing utos ni Aurora, pero wala na ang dating talim sa kanyang boses. Uminom ka ng gatas na ito. Sabi ng nutritionist ni Alex, kailangan mo ng dagdag na calcium dahil sa edad mo. Hindi lang ang apo ko ang kailangang maging malusog, kundi pati ikaw. Salamat po, ma. Alanganing sagot ni Maria. Hindi nagtagal, ang dating malamig na mansyon ay napuno ng malasakit. Sa Aurora na mismo ang nag-aasikaso sa mga appointment ni Maria sa pinakamagaling na OB-GYN. Sa tuwing makikita ng Donya si Maria, na nahihirapan sa paglalakad dahil sa laki ng tiyan, agad itong mag-uutos sa mga katulong na dalhan siya ng unan at foot spa. Huwag kang masyadong malikot, Maria. Madalas sabihin ni Aurora habang magkatabi silang nanonood ng balita sa hapon. Ang apo ko ay isang santilyan. Kailangan komportable siya sa loob. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking regalo ni Aurora ay ang pagtanggap niya kay Abby. Ipinakuha niya ang pinakamahusay na oncologist para tutukan ang leukemia ng bata. Dahil sa modernong gamot at payapang kapaligiran, naging stable ang kalagayan ni Abby. Isang malaking selebrasyon na naganap nang ideklara ng mga doktor na cancer-free na si Abby. Hindi mapigilan ni Maria ang humagulgol sa tawa habang yakap ang anak na ngayon ay may tumutubo ng buhok at may sigla na sa mga mata. Nay, makakapasok na po ba ako sa school? Tanong ni Abby. Dahil sa impluwensya at yaman ni Alex at Aurora, na-enroll si Abby sa isang prestihiyosyong international school. Binilhan siya ni Aurora ng mga pinakamagandang uniforme, gadgets para sa pag-aaral, at personal na driver para masigurong ligtas siya sa biyahe. Gusto kong maging doktor, Lola Aurora, sabi ni Abby habang kumakain sila ng hapunan.
para makatulong din ako sa mga batang katulad ko noon. Ngumiti si Aurora at tinawakan ng kamay ng bata. Tutulungan ka namin, Abby. Ikaw ay apo na rin sa turing ng pamilyang ito. Dumating ang ikasyam na buwan ng pagbubuntis ni Maria. Sa kabila ng panganib dahil sa kanyang edad, naging matagumpay ang bawat check-up. Si Alex ay halos hindi umaalis sa tabi ni Maria. Kinakansela ang mga meeting para lang samahan itong maglakad-lakad sa garden. Madaling araw, naramdaman ni Maria ang unang pintig ng panganganak. Alex, Mama, lalabas na ang baby! Sigaw niya. Nagkagulo ang buong mansyon. Sa loob ng delivery room, habang hawak ni Alex ang kamay ni Maria, isinalang na ito sa emergency room. Isinilang ang isang napakagwapong sanggol na lalaki. Ang una at ang uha nito ay tila isang musikang nagpatahimik sa lahat ng bagyong pinagdadaanan nila. Pinangalanan nila itong Alexander Santillan II. Nang ilabas ang sanggol, agad itong kinuha ni Aurora. May mga luhang pumatak sa mga mata na matanda. Salamat, Maria. Salamat sa pagbibigay ng bagong buhay sa pamilyang ito. Makalipas ang ilang buwan, isang simpleng garden party ang ginanap sa mansyon. Suot ni Maria ang isang eleganteng puting damit, habang karga ni Alex si baby AJ. Si Abby naman ay masaya nagkukwento tungkol sa kanyang mga bagong kaklase sa school. Wala na si Gardo sa kanilang buhay. Ang huling balita ay nahatulan ito ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa mga serye ng mga krimen. Ang anino na nakaraan ay tuluyan ang pinalitan ng liwanag ng kasalukuyan. Lumapit si Alex kay Maria at pumulong. Akala ko noon, ang yaman ko ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Pero nagkamali ako. Ang kailangan ko lang pala ay isang babaeng at isang gabing pagkakataon para matagpuan ang babaeng bubuo sa puso ko. Hinalikan ni Maria si Alex habang nakatingin sa kanilang mga anak at kay Doña Aurora na masayang kalaro ang apo. Sa wakas, ang kwento ang nagsimula sa isang gabi ng desperasyon na nagtapos sa isang habang buhay na puno ng pag-asa. Ang sakripisyo ng isang ina ay naging tulay para sa isang pamilya, hindi binuo ng dugo, kundi ng tunay na pagmamahalan at pagtanggap.